Nagpulong po ang mga otoridad sa Albay. Naghahanda na sila sakaling tuluyan man sumabog ang nag-aalboroto na ngayong Bulkang Mayon mula sa Legazpi, Albay. Nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, isa sa mga tinalakay kanina sa pulong ng government o provincial government ng Albay ay yung mga naninirahan pa rin sa permanent danger zone o yung malapit sa Bulkang Mayon. Kung view rin lang ng bulkang bantog sa buong mundo, napakaswerte raw ni Roberto Capos dahil araw-araw niya itong natatanaw, magkahalong itim at mamula-mulang lupa sa tuktok ng bulkan at ang usok na tila sila ay pinapayungan. Lampas na sa border ng 6-kilometer permanent danger zone ang bahay ni Roberto. Walang ibang kapitbahay kundi ang buhay na bulkan. Malapit lang sa bulkan, di ba delikadong tumira dito? Hindi naman siguro. Pag pumutok yung bulkan, natatakot din. Sa tala ng mga eksperto, 7 hanggang 12 taon ang pagitan ng bawat pagsabog ng Mayon nitong mga nakaraang panahon. Taong 2009 ang huling major eruption ng bulkan. Nilinaw ng Albay Provincial Government na karamihan sa naitalang 15,000 residents na nasa permanent danger zone, nasa mga bayang hindi inaasahang dadaluyan ng lava. We will try to remove all the and move ang pinakamalami si Kamalig. So napakalapit naman sa national road. Kaya ang bilis din namin sila na itatakbo. Ganun ang mga ano nila, attitude na sanay na sila. Alam din nila na may risk. But you know, as ito nga, challenge sa LGU ito na talagang i-strictly implement ito and to provide yung livelihood sa kanila. Sa 250 meters na diameter ng rim o bunganga ng bulkan, may mga bahagi ng gumuho dahil sa mga nakaraang pagsabog. Sakali mang muling pumutok ang Mayon, mas posible raw na dumaloy ang lava sa bahaging nakaharap sa Legazpi City, Daraga at Santo Domingo. Initially, dahil breach yung southeast, sa southeast yung pupunta. Sa northern side, medyo intact. Pero depende yung kung gaano kalaki ang itataas yung dome. Pero hindi raw dapat magpakakampante ang mga residente sa iba pang bahagi ng Albay. The fact that Mayon is symmetrical, ibig sabihin nun, lahat tinamaan ng pantay-pantay. In the past, tinamaan sila. Kaninang umaga, muling nagpakita ang tuktok ng Mayon. Sa gitna ng puting usok, nakadungaw ang namamagang bahagi sa gitna ng crater. Ito ang lava dome. Nitong nakaraang Martes, August 12 nang una itong namataan ng PHIVOLCS. Muling magsasagawa ng aerial inspection ng ahensya para masilip ang tuktok ng bulkan. Mike, ang ipinapakita natin ngayon ay yung video ng Mayon Volcano na kinuna natin bago tuloy ang dumilim. At makikita natin na dun sa video ay yung patuloy kanina na pag-flash o yung pagkidlat at saka yung namumuong ulap sa likuran ng Mayon Volcano. At patuloy din yung paglabas ng singaw ng ulan. Yung usok na yan na lumalabas dyan sa Mayon Volcano. Balikan natin yung lava dome. Importanteng malaman ng mga eksperto kung mabilis o mabagal ang pagbabago sa sukat nitong nag-iisang lava dome para malaman kung mabilis din yung pag-akyat ng magma at kung matutuloy ba o mauudlot ang pagputok ng bulkana. Balik sa inyo, Mike. Cedric, nakikita natin yung tuktok ng bulkan na may umuusok-usok. Lililaman lang natin. May nakikita din ba kayong bilog doon sa napula pag ganitong madilim na doon sa may bunganga ng bulkan? O wala naman sa puntong ito, Cedric? Sa ngayon, Mike, wala tayong nakikita yun yung sinasabi na glow, yung crater glow. Yan ay yung lava na nandun sa tuktok. Pero sa ngayon, Mike, wala tayong nakikita dyan na crater glow dahil walang lava dun sa tuktok. Ang meron dyan ngayon ay yung dome na, o yung pinaka namamaga dyan sa crater ngayon at doon na pwede posibleng manggaling o doon pwedeng posibleng lumabas yung magma na magiging lava paglabas, Mike. Pakilinaw nga ulit, Cedric. Nakikita namin medyo lumiliwanag dyan. Napakaganda namang kuha niya. Ano ba yan? Kidlat ba yan? Ganyan bang kadalas at kalimit at karami ang kidlat yan sa lugar na yan, Cedric? Actually, Mike, simula pa nitong weekend, napansin natin patuloy yung pag-ulan dito sa bahaging ito ng Legazpi City. Yung pinapakita nating video, actually, nakuha natin yan mga few minutes ago. Pero hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung pagidlat na yan. Meron kasing malaking ulap parating dito sa bahaging ito ng Legazpi City. At natsyempohan natin na nasa likod yan ng bulkan. Kaya gaya na nabanggit mo, medyo magandang site yan ngayon na nakikita natin dito sa Legazpi City sa Albay, Mike. Maraming salamat, Cedric Castillo.